Mapagpalang araw po. Nandito po tayo sa Barangay 105, Zone 8, District 1, Tondo, Manila. Dito po sa Building 24, kina Brother Archie at Sister Kim. Naparito tayo upang magbahagi ng mabuting balita ng Biblia. Ngayon, ang gamit natin Biblia ay Poemen ng Biblia ng mga pastor. Yung pastor dito po, 13 pastor ito, na lahat na nakasulat po sa Bible na ito, kinikilala nila kasi nakalagay po talaga yung kanilang mga pangalan at simbahan na kinabibilangan. So isa po si Pastor Ed Lapis. Yan, very popular po yan. Kanya lang, lately, naging controversial siya. Hindi naman natin napag-aaralin yung controversial ni Pastor Ed Lapis. Dahil nang maging controversial po, medyo lumamlam ang kanyang pagiging pastor. Ito po. Sige, hindi naman yun ang paksa natin. Ibig sabihin, yung sa 13 simbahan, isa yung simbahan niya na nandito po day by day. Yeah. Araw-araw. Tayo po yung mag-aaral. Ibabase natin ang aral at saka sa mangyayari o nangyayari sa ating paligid. Po, ito pong nakasulat dito, babasahin natin ang sulat ni Jesus sa San Marcos. Pero bago tayo tutuloy, tayo muna po ay mananalangin. Panginoon Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, minsan pa, samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng iyong salita, sapagkat ang iyong salita ay totoong katiwa-tiwala ho Diyos. Sa ngalan ng aming Panginoon Jesus, Amen. Sabi nga po ng isang kasama namin, si Brother Marlon kanina, nabuksan niya sa akin na ang sabi ng kanyang asawa, magbuhat ng nakasama kay Brother Manuel, napapansin ko nagiging iba ka na. Yan. Patungkol po sa reliyon. Dati sabi niya yung mga revolto, pinapansin mo, pero ngayon hindi mo na pinapansin, sabi niya. Sabi naman ni Brother Marlo sa kanyang asawa, yun ang naririnig ko sa Biblia eh. Yan. Ang Biblia po kasi itinutuwid po ang pananampalataya ng tao. Hindi po niya sinisira ang pananampalataya ng tao, manapat tinutuwid niya ang pananampalataya ng tao. Tandaan niyo po yan, ang pangangaral ng salita ng Diyos, nagtutuwid po ng pananampalataya. Ngayon, kung nasa iba ko yung reliyon, hindi ko po sinasabing layasan nyo yan. Yun lang pong aral na tama ang susundin natin. Naalala nyo pa po yung Angelus? Yung nakakahalala pa sa inyo na nung araw po sa DCRH tayo, si Dick Radam. Pag alas 6 po, merong Angelus doon. Nung nag-aaral pa po ako sa Pampanga, isa po ang aking natatandaan doon. Itapo ng masama at pulutin ng mabuti. Ngayon dahil patay na po si Peng Yabot, yung Kapampangan from Pampanga na tumira po sa Makati. Po. Ngayon, hindi po silang paksa natin. Dito po tayo sa San Marcos. Ang sabi po rito, nung nangangaral po si Jesus, ito, sa San Marcos chapter 7, ang sabi po rito ay ito, sa verse 5. Kaya tinanong si Jesus ng mga Pariseo at tagapagturo ng kautusan. Itong dalawang pangkat na ito,
pariseo at saka eskriba. Yung eskriba, ito po yung tagapagturo ng kautusan. Sila po yung translator ng lumang tipan. Magaling po sila dyan, eksperto sila. Sila po yung tinaguriang tagapagturo ng kautusan. Sila po yung nagbabasa sa mga sinagoga ng mga Hudyo noon. Kaya tinanong si Jesus ng mga pariseo at mga tagapagturo ng kautusan. Itong dalawang ito, magkaibang paniwala, pero pareho silang Hudyo. Bakit hindi sumusunod ang mga halagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Yun. Yung turo ng mga ninuno, yung salit-saling sabi ng ating mga ninuno, ibig sabihin, anong tawag kasi sa ninuno? Sige, basta gano'n na lang. Pag bawat henerasyon po, yun, tinuturo nila yun. Yun ang ibig sabihin nito. Yung turo ng mga ninuno. Kumakain sila ng hindi man lamang naghugas ng kamay ayon sa kaugalian. Sino ba naman ang hindi maghugas ng kamay kung halimbawa nagtatrabaho ka sa maruming bagay? Pero sa panahon nila, nakikita nila kahit hindi na maghugas ang mga yan, kumakain sila. Kaya ito yung puna. Okay? Sa 6, sinagot sila ni Jesus. Mapagkunwari. Yan. Anong introduction ni Jesus? Mapagkunwari. Ibig sabihin, yung sinasabi nila, kunwari lang yun. Para nila mabigyan dahilan para birahin si Jesus. Ayan. Tandaan nyo po yan. Halimbawa, maraming inawakan ng kamay mo, pasura, hindi ka ba maghuhugas? Siyempre, tama nga sinabi ni Isayas. So, binanggit niya si Isayas tungkol sa inyo na kanyang isinulat. Ngayon, ano ba ang sinulat ni Isayas tungkol sa mga taong ito? Bakit sabi ni Jesus? Tama si Isayas. Ang paggalang sa ng aking bayan. Ang bayan na tinutukoy po ay wala pong iba kundi ang Israel. Israel. Ito ay pakunwari lamang sapagkat ito'y sa bibig at hindi sa puso bumubukal. 7. Walang kabuluhan ng kanilang pagsamba. Religious person pa sila. Sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga hutos. Yan Ito sabi ni Jesus puntan natin si Isayas. Kasi si Isayas ang binanggit niya Kukuha tayo ng portion sa sulat ni Isayas tungkol sa mga ito. Yung pinagmulan ng mga pariseo at eskriba. Saka tayo babalik kay Jesus, Ito. Ayon kay Propeta Isayas, sa 45 ng Isayas, verse 12. Ako ang lumikha ng buong daigdig, sabi ng Diyos. Pati ang mga taong duhoy tumatahan, tayo po yung tao. Maging ang kalangitan, ako ang nagladlad. Ako ang may kapangyarihan sa araw, sa buwan at mga bituin. Yan. Dito makikilala na natin ang kaluwalhatian ng Diyos. Ano yon? Siya po yung manlilika. Sa 20, sinabi ni Yahweh, ali kayong lahat na mga natitirang buhay buhat sa lahat ng bansa. Kayong mga mangmang na nagpapasan ng mga imaheng kahoy at dumadalangin sa mga Diyos-Diyosa na hindi makapagligtas. Ang mga taong ito'y walang nalalaman. Yan.
Kaya sinabi ni Jesus, tama si Isaiah sa inyo. Yung ginagawa nila, nagpapasan sila ng imahen na gawa ng kahoy. Oh, tuloy tayo. Dito po sa Isaiah 46 naman. Oh, verse 7. Pinapasan nila ito para ilibot sa ibang lugar. Pagkatapos, ibabalik sa kanyang lalagyan. Mananatili ito roon at hindi makakakilos. Dalanginan man ito, hindi makasasagot at hindi makakatulong sa panahon ng pagsubok. Oh. Yung binubuhat nila sa kanilang balikat, wala palang may dudulot na mabuti sa mga tao. Ano yung pagbuhat ng balikat? Punta tayo sa Isaiah 66:17. Ganito sabi ni Isaiah na naman. Ang sabi ni Yahweh, malapit na ang wakas ng mga naglilinis ayon sa tuntunin ng pagsambang pagano. Yung palang mga Israelita, pagano pala sila na nagbubuhat ng imahen sa kanilang balikat. Sumasama sa nagpuprosesyon. Nung pa pala, meron na palang prosesyon, kaibigan. Oh. Yung palang prosesyon, pagan tradisyon. Paganong tradisyon po. Oh. Religyoso sila. Kanya lang, pagano ang parahan nila. Pag inyo pong titignan ng pagano sa mag-research po kayo, ang sabi ng kasulatan ay ng description. Yung iba kasi Biblia merong ano sa likod dictionary. Yung ito po wala kasi Ibig sabihin po ng pagano, dati meron akong Bible na meron dictionary sa likod. Doon ko tinitignan yung mga gusto kong matutunan. Kanya lang, nung masunog po doon sa amin, nabasa yun. Nagkadikit-dikit, hindi ko na po pwede pakinabangan. Ibig sabihin ng pagano, ayon sa libro ng Sunday Missal, Sunday Missal ng Roman Catholic Church, yun po ay hindi tuli, hindi Kristiyano. Yan, mapagsamba sa maraming Diyos. Yun po ang kategorya ng pagano. Ngayon, ang sabi ni Isaias, nagpapasang kayo sa inyong balikat. Ang tawag naman yan, pag dito sa Pilipinas, mamamasan. Yan. So, yung ginagawa ng Pilipino ngayon, at yung ginagawa ng mga tao noon, ay wala pong pinagkaiba. Kaya nung nangaral si Jesus, itong mga Hudyo mula sa lahi ng Israelita, akala po nila, uobra sila kay Jesus. Hindi sila uobra, anak ng Diyos si Jesus Kaya umanap sila ng parahan. Kanya lang, siyempre matalino si Jesus. Isip pa lang nila, basa na ni Jesus Kaya yung kanilang pagkukunwari, kaya ang birada ni Jesus, kayong mapagkunwari. Oh, di po ba? Tuloy natin yung basa. Sa San Marcos 7:8. Sa 7 muna. Walang kabuluhan ng kanilang pagsamba. Sumasamba sila sa Diyos, pero walang kabuluhan. Sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga hutos. Isipin nyo, human teaching ang ina-apply nila sa panahon nila. Pagkatapos sa sinasabi nila sa mga tao doon, utos ng Diyos ito. Isipin nyo, pati Diyos dinadamay nila.
Kaya ang sabi ni Jesus, kayong mapagkunwari. Meron kong nabasa dito sa, tingnan natin, sa 23 ng Mateo, tungkol dito sa mga makukulit na ito, meron nakalagay dito eh. Ang sabi niya, sa chapter 23, ang sabi rito sa verse 5, pawang pagitan tao ang kanilang mga gawa. Yan. Pagitang tao lang pala, balat kayo. Sa 23:13 ng Mateo, kabag-abag kayo mga tagapagturo ng kautusan, mga eskriba yon at pariseo, mapapagkunwari. Inaadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila makapasok sa kaharian ng langit. Nang dahil po sa kanilang reliyon, yun pala'y pagadlang pagpasok sa langit. Isipin nyo po, reliyoso silang tao ha? Pareho reliyoso ito. Pag siya sa kausap, magkasangga sila. Pero pagka sila lang, magkaiba kanilang paniwala. Yung isa naniniwala sa buhay na patay. Yung isa hindi sila maniniwala na yung patay mabubuhay. Yung isa naniniwala na may hangin. Yung isa walang hangin. Pag sila lang. Pagkarap nila si Jesus, pinagtutulungan nila si Jesus. O kaya ang tawag ni Jesus sa kanila, balat kayo. Naalala niyo yung kanta ni Anthony Castelo? Yung balat kayo? Siyempre, hindi naman kasukong ball singer eh. Tanungin natin, pakausap natin. Ikaw, Brother Rachi, alam mo ba yung kantang balat kayo? Hindi eh. Ikaw, Sister Kim. Lumang kanta. Balat kayo, si Anthony Castelo. Oo, at rin. Balat kayo pala. Narinig ko rin ako. Pag-ibig mo. Ayan. Lumang kanta. Oo. Yun lang alam ko. Kita nyo? Yung ginagawa pala ng mga tao reliyosong ito, hinadlangan pa ang tao para makapasok sa langit. Anong sabi dito ni Jesus? Hindi na nga kayo pumapasok. Hinadlangan pa ninyo ang mga nais pumasok. Isipin nyo po yan. Meron palang reliyon na ganito. Kita nyo? 14. Kabag-abag kayo mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseo, mga mapagkunwari. Inuubos ninyo ang kabuhayan ng mga byuda at ang dinadala ninyo pagdarasan ng mahaba dahil dito lalo pang bibigat ang parusa sa inyo. Mapang-isa sila. Mapang-isa. Ano po? Ito, nangangaral pa sila. Kasi, kabag-abag kayo mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseo, mga papagkunwari, nilalakbay pa ninyo ang karagatan at ginagalugad ang buong daigdig. Makahikayat lamang kayo kahit isang entil na manampalataya Hudyo. Ngunit kapag ito'y naikayat na ginagawa ninyo siyang masaol pa, lalong dapat parusahan sa impyerno kaysa inyo. Kita nyo po? Hindi sila palagi papunta sila ng impyerno. Pati yung naikayat nila, siyempre naikayat nila, di kasama nilang may impyerno. Sino may sabi? Si Jesus. Kaya ang sabi ng Diyos sa Isaias, mga mangmang, walang alam. Dito pong mga taong ito, nabubuhay po sila ng isang paganismong estilo. At yung pong panahon natin ngayon, meron po tayong estilong paganismo ng mga reliyon ngayon. Sa Petsa 9, piyesta ng Quiapo. Di ba magpaparada yung Nazareno?
Oh, nung December 30, meron na pong nagsimula ng prosesyon ng Nazareno. Pero sa 9 po, mas malaki yan yun. At bawat chapter, may kanya-kanya po silang mga prosesyon ngayon. Araw-araw na po yan hanggang dumating po yung 9. Oh, anong sabi ni Isaias? Nagpo-prosesyon sila. Yung prosesyon pala, nakuha na rin pala ng mga Pilipino noon pa. At anong tawag po nila dyan? Tradisyon. Kaya ang sabi ni Jesus, yung inyong turo, sinasabi ninyong turo ng Diyos. Ano po yan? Tradisyon. Pagtatanungin niyo po yung simbahang Katoliko, ang sagot nila ay tradisyon. Ngayon, nang mangaral si Pablo bilang apostol ni Jesus tungkol sa mga tradisyon ay binanggit po yan. Ito, Colosas 2:8. Mag-ingat kayo upang hindi kayo mabiyag ni numan sa pamamagitan ng walang kabuluhang karunungan at pandaraya na ayon sa mga tradisyon ng mga tao at mga alituntunin ng mundong ito, at ang mga ito hindi ayon kay Kristo. Kapag nabubuhay ka pala sa tradisyon, ang sabi ni Pablo, anti-Christ ka, anti-Kristo ka. Labang ka kay Kristo. Yan ang ibig sabihin ng antay. Yan natural. Ang kalaban ni Jesus, si Satanas, indahin, itatapon po sa impyerno at kasama ng mga taong hindi po naniwala kay Jesus. Itatapon po sila sa impyerno. Mateo 25:41. Ang Biblia po nagtuturo para ituwid po ang ating pananampalataya. Ako lagi ko sinasabi, kahit anong reliyon ninyo kinabibilangan, huwag kayong aalis kung ayaw nyo lumalis dyan. Ang alisin nyo po yung maling aral. Yung maling aral, ang alisin nyo. Kagaya nga ni Brother Marlon, na magbuot nung nakapaginig siya ng Biblia, ayun, inalis niya po yung mga revolto. Yun po yung imahen. Hindi ba sabi ng Diyos, huwag kayong gagawa ng imahen. Doon pa lang sa entrada, wag nang nakalagay. Tapos gagawa pa kayo. Di diretso ang paglabag sa salita ng Diyos. At kapag kayo'y lumalabag sa utos ng Diyos, panguli, ang sabi po ni Juan, chapter 3, ganito po ang sinasabi niya. Verse 4. Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos. Sabi ng Diyos, huwag kayong gagawa ng imahen. Gumawa. Nagprosesyon pa sila. Inutos ba ng Diyos magprosesyon kayo ng mga imahen? Wala. Kaya nga hindi kayo pinagagawa ng Diyos kasi nga bawal. Tapos gagawa pa kayo. Kaya maliwanag ang turo ni Juan. Ang bawat, individual na po ito, no? Bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos. Sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. So, bawat paglabag po natin, yan po yung nagiging kasalanan. Ngayon, halimbawa, ganito religyoso ka, ginagawa mo yun. Nung malaman mo, ibig sabihin, dapat stop. Dapat stop. Pag nagnalaman mong bawal po pala. Ganun lang po naman ang Biblia. Tinuturuan po tayo para mapabuti tayo. Para tayo mapabuti. Kasi mahal po tayo ng Diyos. Kaya po niya tayo tinuturuan. Parang relasyon ng tatay at anak. Kaya ang tawag sa kanya, Father.
tatay, ama namin Diyos. Siyempre, bilang Diyos, bilang ama, tinuturuan niya yung kanyang mga anak. Ngayon, bilang mga anak, magpaturo po tayo. Pero pag namatay ka, na ayaw mong sumunod sa utos ng Diyos, kahit sa pagkikilalanin mong Diyos, wala, talo ka. Yung kinikilala mo nga sa Diyos, pero hindi mo naman siya sinusunod. Parang sa lupa ba? Yung tatay mo, tatay, nanay, mama, papa, o ano man ang tawag mo dun sa mga matatanda sa inyo. Pag meron silang iniutos, ayaw mo naman. Pero pag naalala ko po nung araw, meron kong Bible study, milyonaryo. O baka bilyonaryo pa eh. Alam niyo po na sinabi niya sa akin, meron siyang anak na nurse. Isang building lang sila. Yung anak niya sa 4th floor. Ang sabi ng nanay, yung anak kong yang walang yayan. Sipin nyo, walang nya daw yung anak. Bakit po walang nya? Dadaan dyan dito. Hindi man lang ako makumusta rito. Kahit na may sakit ako. Hindi ba walang yaya? Sabi niya sa akin. Minsan nakita ko po, dumalang ang anak niya eh. Kaya lang dadaan dito yung anak ko yan. Hihingi ng pera. Nurse siya. May sakit ako. Imbis na alagaan ako, ginawa ko, kumuha ko ng private nurse para may mag-alaga sa akin. Kasi kailangan niya po talagang nurse yung nanay. Gawa ng meron po siyang kapansanan. Sipin niyo po yan. Yung anak niya. Kaya dito pa lang sa lupa, pag hindi ka na sumunod, hindi ka rin po makakarating sa langit, kaibigan. Yang reliyon, maganda yan kung tama ang turo ng reliyon. Lagi nyo tatandaan yan, walang masamang reliyon. Kaya lang nagiging masama ang reliyon pag nagtuturo na siya ng lihis sa katotohanan. Ang salita ng Diyos ay katotohanan. 1:17 at ang salita ng Diyos ang nagbabanal sa tao. Yun tamang aral ng Diyos ang bumabanal sa atin. Salamat po Panginoon Diyos sapagkat di ka nagsasawang turuan mo kami, paliwanagan mo kami habang kami po'y nabubuhay sa ibabaw ng lupa. Sapagkat kung kami lang po ang masusunod, hindi po kami aantas sa iyong panuntunan. Salamat. Salamat. Mahal na mahal mo po kami. Ito po ang aming kahilingan at panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Ito po ang inyong kaibigan Jesus, Brother Manny Bautista. Dito po tayo sa Barangay 105 sa Building 24 sa tahanan ng mag-asawang Brother Archie at Sister Kim. Na dito po tayo nagdaos ng Bible Study. God bless us all. Bye-bye.